Nabila sa taga Davao. Mayong hapon kanyang tanan. Ngayon, ang aking pilihan. Luzon, Visayas, Mindanao, magandang hapon ulit sa inyo. Ito na naman ang laban natin. Laban natin para sa ikakaunlad ng ating bayan. Kaya tayo nagkakaisa dito sa Japan. Dahil pinaglaban natin, hindi lang naman si Duterte, kundi ang nangyayari sa Pilipinas. Ano ba ang nangyayari? May tanimbala. Ano ba yan, tanimbala niya? Dahil sa kahirapan, nagtataniman ng bala. Tayo ngayon ang tinitira nila. Galing tayo sa labas ng bansa, pag-uwi natin, tataniman na tayo ng bala para sila magkakaroon ng pera. Dahil sa kahirapan sa bansa. Kaya umikot ako kung saan sulong dito sa IT. So, nakakarating ako sa Hamumatso. Hindi ko na inisip yung gastos sa sarili ko na. Ang inisip ko, gusto ko ng pagbabago. Gaya ng sigaw natin para sa pagbabago. Dahil ang tumatakbong mayor ngayon sa Mayor ni Duterte, talagang sinabi na sa amin ng mga organizer, talagang wala tayong pera dahil ayaw niyang tumanggap na galing sa mga negosyanteng malalaki sa Pilipinas. Yung nagtakbo ngayon, yung dilaw, alam nila yung ibig sabihin, may financial yan, ko. Yung itim, may financial. Yung babae, may financial. Si Duterte ayaw tumanggap. Kaya pati pagpunta rito, wala. Kasi walang financier, wala talaga. Kaya kami organizer, talaga nalulungkot kami. Nais na namin may makapunta dito. Kaso, pagdating sa budget, wala tayo. Kaya humingi kami ng pasensya. Kahit anong kami namin doon, wala. Ngayon, ipapakita natin, kagaya ngayon, napaka-unite, no? Unity talaga dito sa kanin. Nagkakaisa talaga. Dahil nandito, dumating kayo. Ibig sabihin, ang dito yung puso nyo kay Duterte. Nakita niyo ba yung sinusuot natin sa kamay? Itong Duterte na to. Walang sinuot ko to, nararamdaman ko na yung safety ng buhay ko. Safety ng Pilipinas, safety ng pamilya natin. Kung makakaupo si Mayor, talagang gagawin niya yung gaya ng kwento ni Ma'am Joy kanina. Totoo yun. Dahil ako, sa Davao ako pinanganak, doon ako nakapangasawa, doon din, siyempre nandoon ako nagkaroon ng pamilya. Lahat ng pamilya ko nandoon din sa Davao. Sa awa ng Diyos, buo pa rin kami. Dahil naabutan namin yung lahat na gawa ni Mayor, napakaganda. Sa unang-una, hindi maintindihan, lalo sa taga Davao. Ang dami nagagalit. Ano ba yan? Ano ba yan? Puro ano, dami sinasabi. So, tingnan mo ngayon ang nangyari sa Davao. Buong mundo na nakikita talaga. Napakaganda ng Davao. Pwede bang hindi manalo si Mayor sa pamamagitan ng mga tulong-tulong natin? Yung iba, sariling magkapaan na lang ng t-shirt. Kanya-kanya na lang tayo para sa pagbabago. Huwag na lang natin isipin yung nagbibigay dyan ng pera. Tanggapin nyo, may magbigay. Pero sa ibang tanggapin nyo na rin, wala namang problema. Pero yung boto natin, gaya ng sinabi ng nagsasalita kanina si Ma'am Vicky ba yun? Yung sinabi niya kanina, kailangan yung boto natin si Duterte. Ang daming naglalaro ngayon, grabe. Pirahan na lang doon sa Pilipinas. Yung mga kasama kong organizer doon, sabi nila, Sir, grabe dito sa pera. Si Duterte, talagang wala. Ayan mo, tulong-tulong na lang kayo dito. Gagawin namin lahat ng organizer dito sa Japan na mabuo natin. Kasi sa Hamamatsu, mayroon din gagawin doon. Dito naman sa may Karya, sa April 3, malaking din doon, rally ang gagawin para sa pagbabago yan. Yung tono natin para sa pagbabago, walang mawawala. Huwag na natin isipin yung wala si Mayor, wala si Basti, wala. Huwag na. Ang isipin natin na dito tayo ngayon nagkakaisa para sa pagbabago. I-share natin taga Davao kung anong nagawa ni Mayor sa atin, gagawin niya sa buong Pilipinas. Yung sinabi niya, 3 months to 6 months, talagang gagawin niya yun. Alam ko yun. Gagawin niya yun, hindi nagbibiro si Mayor doon. Ngayon, pag nagawa niya yun, doon na natin makikita, makakamit ang magandang buhay. Siguro, baka hindi na tayo mag-abroad, doon na lang tayo magtatrabaho. Dahil marami nang papasok ng mga negosyante. Dahil ginawa ni Mayor yung peace and order. Yun ang pinaka-importante. Peace and order. Ngayon, paano niya gagawin yun? Kung hindi naman tayo nagtutulungan,
Ayan, si Presidente, si Presidente Duterte nang bahala dyan, walang problema. Hindi niya magagawa yun, kundi tayong taong bayan ang makakagawa doon para tulungan siya para sa pagbabago. Lagi kong sinasabi. At tama nga ako sa asawa ko eh. Puro Duterte na lang pinupuntahan ko dito. Kanina umaga, nasigawan ako sa asawa ko, sabi ko, pahingi ng ano hingin mo, Duterte? Wala kasi panahon sa atin. Sabi, hayaan mo ma. Kasi yung ginagawa ko, para naman sa bayan, para matulungan naman natin ang lahat. Huwag na lang muna, andyan naman yung love ko sa asawa ko at sa pamilya ko, lalo na sa bayan. Grabe, kwento ko lang sa inyo sa Davao nung nandoon pa ako. Isa din ako, may position din. Yung bangkirohan, kung may taga Davao dito sa Patriota, malaking association ng mga tricycle rider. Naging presidente din ako ilang term. Ang daming problema, ang daming... Siyempre, alam mo na, pag presidente ka, marami kang... Di ba? Maraming posisyon. Sa gobyerno din ako, nakapagtrabaho din. Marami din akong nagawa sa Davao. Kasama si Mayor Duterte. Naging staff din ako ng isang politiko, number 1 ng councilor ng Davao. Hindi ko lang babanggitin kasi baka sisikat pa. Kasi nasa kabila. Kaya, okay lang. Kahit wala siya ngayon, hindi ko siya kasama. Kasi kung hindi lang sana siya humiwalay, baka nandito yung papupuntahin natin. Kaso wala. Talagang ganyan ang buhay. Pero ang puso ko, hindi ko ipagpapalit. Kahit pera, hindi ko tatanggapin yan. Basta Duterte ako, ipaglalaban ko yan. Kayo, mahal niyo ba si Duterte? Kaya ba natin ipaglaban ng bayan? Sabayan na natin si Duterte sa paglaban. Duterte! Duterte tayo! Duterte! Buhay! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay si Duterte! Mabuhay ang Duterte! Ganyan lang, taktika. Kuha ko na kayo Kailangan pagboto Ang pamilya nyo sa Pilipinas pinaka-importante. Kailangan, pag hindi kayo nagboto, hindi ko kayo padadalhan. Joke lang. Sabihan mo yung pamilya nyo doon, iboto natin si Duterte. Kailangan Huwag natin alam mo, ang mga television ngayon, nakikita niyo naman. Yung mga malalaking, rally, wala. Hindi pinapalabas. Guys, ko pa naman yung TV na yun. Sabi ko, patay mo nga yung TV na yan. Bakit hindi nila pinapaber? Dahil, alam niyo na, kapitalista. Wala, pero nandito tayo lahat. Facebook, online lang, share lang kayo ng share kung makikita nyo. Ito na ang simula ng laban. Huwag natin hayaan na matatalo tayo sa mga magnanakaw sa gobyerno. Grabing nakaw nila. Pamilya lang nila ang iniisip nila, hindi nila iniisip ang kumbayan. Yung mga mahihirap din kayo. Tayo, mahirap o mahirap din ako. Pwede akong katrabaho sa Japan, wala. Kaya ako nakiusap na sana po, iboto na natin si Duterte. Ako po si Mr. Samuel Anticamara, isa din nag-organize kasama si GP, yung mga organizer dito sa Kani, si Kuya A, si Aiba. Yan, mga babae yan, si Kuya A talagang, sabi niya sa akin, itong kwento namin, kaya ako napunta dito. Sabi niya, kasi kasama ko sa Fukushima yan noong 2002 ba yan, hindi ko makalimutan. Sabi nga niya sa akin, may nakiusap sa akin dun sa Davao, na tulungan daw natin si Duterte. Si Kuya A naman, hindi naman yan political, negosyante yan Kaya sabi ko, sige, Kuya A, alalayan kita dyan, ako bahala sa'yo. Kaya nagbuha ko ng mga organizer, ang dami namin mga organizer ngayon. Laging meeting. Nakalimutan ko na nga yung meeting na. Di ba, laban to. Ganun din ang gawin nyo. Kailangan priority tayo ngayon, ipaglaban. May mga cellphone tayo, share lang tayo sa Facebook. Kasi wala, kung pagdating sa talagang, hindi naman, si Mayor, sa sarili niya, may pera siya, siyempre, naman siya Pero kung sa kampanya, wala siya pera, sinasabi niya na yan. Sinasabi niya na sa amin, mga organizer. Talagang tinimbre na sa amin ng mga nasa, sa tabi niya. Talagang wala talaga. Okay, wala. Huwag na tanggapin yung mga offer na yan. Total, mananalo naman sa pamamagitan ng boto natin. Maraming po salamat at magandang gabi po sa ating lahat. Mabuhay po tayo! Mabuhay ang Pilipinas!